Nasubukan niyo na ba yung ganitong klaseng luto ng bilo-bilo? Naku, kung hindi pa, tara, wala na patumpik-tumpik pa dahil ngayong araw na ito ay gagawa tayo ng swak na swak ngayong tag-init na bilo-bilo ice. Tara, simulan na natin. At syempre sa paggawa ng bilo-bilo ay kakailanganin lang natin dito ng glutinous rice flour or yung malagkit na bigas na harina. Kakailanganin natin dito sa recipe ng 1½ cup, kaunting asin, at gumamit nga pala ako dito ng ating ube powder. Itong ating ube powder ay may katamisan na ng konti. Lalagay lang ako dito ng paunti-unti ng tubig para naman maagapan natin yung ating galapong. Medyo natatabangan pa ako sa kulay nito kaya nagdagdag pa ako dito ng food color. Kung wala kayong food color, pwede kayong magdagdag or gumamit ng ube essence. At sa right consistency naman ito ay kapag dinadampi na natin yung ating daliri dito, ay kailangan na hindi na talaga dumidikit yung ating galapong dito sa ating daliri. At sa kahit anong lalagyanan na gagamitin natin sa pagpatong dito sa ating bowls, bilo-bilo bowls, ay kailangan na malagay tayo dito ng glutinous rice flour para ihukas dikit. At syempre para pantay-pantay ang sukat ng ating bilo-bilo ay gumamit ako dito ng ½ teaspoon ng pang-scoop. At sa pagluto naman ito ay nagpakulo lang ako ng katamtamang tubig at kapag nakita ko ng kumukulo ay hinalo-halo ko na ito kasi para paglagay natin ng ating bilo-bilo ay hindi direct na itong lumulubog at maninikit ito sa bottom ng ating pan. Again, isa pang halo at kailangan na makita na natin itong lumulutan na katulad nito at hayaan lang na maluto for another 1 to 2 minutes. Okay lang yan kasi maliit lang naman yung ating bilo-bilo. Hanguin na natin ito at ilagay natin ito sa bowl. At nga pala kung wala kayong ube powder dito sa ating bilo-bilo ay pwede naman tayo gumamit ng ube essence. Again, ang ating galapong kapag ito ay niluluto ay mas nagiging vibrant pa ito kaya kailangan na katamtaman lang yung kulay. Dito nga pala ay gumamit ako dito ng micro sago. Ito lang kasi available dito ngayon na buko pandan flavor. Syempre sa Pilipinas mas maganda kung gagamit tayo dito yung kulay puti. So, nagpakulo ulit ako dito ng tubig at nilagay ko dito yung ating sago at pinakuluan ko lang ito na eksaktong 10 minutes. So, mapapansin nyo, meron pa itong puti-puti sa loob. Okay lang yan. Ganun to kasi talaga yung gustong-gusto kong luto dito sa ating micro sago. Yung medyo makunat-kunat talaga. Ilagay na natin ito sa ating bowl at normal lang naman yan na magdikit-dikit, especially itong ating bilo-bilo. At don't worry kasi maglalagay naman tayo dito mamaya ng iba pang mga ingredients. Next, gagamit ako dito ng evaporated milk. Isang lata lang dito ay okay na. Or again, depende rin sa inyo kung gusto nyo gaanong kalapot o kalabnaw ang kalalabasan ng inyong palamig. Mas maganda kung paunti-unti lang yung lagay natin dito ng evaporated milk kasi again, ito ay nagdikit-dikit na kaya mas madali itong haluin kung paunti-unti lang yung ating paglagay. Sa pampatamis naman, gumamit ako dito syempre na at para mas maging creamy pa ay condensed milk ang kakailanganin natin dito. So again guys, depende sa inyo kung gaanong kalapot o kalabnaw ang kalalabasan ng inyong palamig pero ako gusto ko saktong-sakto lang. So tinatansya-tansya ko lang yan at itong ating recipe ay napakasarap talagang kainin or higupin sa mainit na panahon at pwede rin ito syempre ibenta. Lalo na napakalamig nito at nalagay pa ako dito syempre ng yelo. Nga pala, mas masarap ito kainan kapag freshly made. Hindi ito masyadong masarap kainan kapag nilagay ito sa ref overnight kasi yung ating sago ay mag-absorb pa lalo ng mga liquid na nilagay natin dito. And now is done, our bilo-bilo milky ice with sago. Aba, syempre, bago tayo magtikiman portion, ang tanong ni Mama Shirley, anong kulay ng bilo-bilo at sago na nakita nyo ngayon dito sa ating napakasarap na palamig? Syempre, ang inyong sagot sa comment box section. So, yan po guys, maraming po salamat sa inyo lahat ang ating outro. Keep safe, be healthy, and be happy. Bye!